Kwentong pambata. Ang alamat ng matapat na aso at ang palalong pusa. Sa isang malayong kagubatan, may dalawang hayop na sikat sa buong nayon, si Bantay, ang tapat na aso, at si Mingming, ang palalong pusa. Si Bantay ay kilala sa kanyang kabutihan. Lagi siyang tumutulong sa ibang hayop at nagbabantay sa kanilang tahanan. Samantalang si Mingming naman ay mayabang at mahilig magmalaki. Lagi niyang sinasabing siya ang pinakamagandang hayop sa lahat, at walang sinumang mas mahusay kaysa sa kanya. Isang araw, dumating ang isang matandang uwak na may dalang mahiwagang buto. Sinabi nito, ang sinumang may busilak na puso ang makakakuha ng mahiwagang prutas na tutubo mula sa butong ito. Kaagad na lumapit si Mingming at sinabing, ako ang dapat magkaroon niyan. Ako ang pinakamagandang hayop dito. Kinuha niya ang buto at itinanim ito, ngunit kahit anong gawin niya, hindi ito tumubo. Samantala, si Bantay ay lumapit at maingat na tinanim ang buto. Inalagaan niya ito araw-araw, dinidiligan, nililinis ang paligid, at tiniyak na walang makakasira rito. Lumipas ang ilang araw, at isang malaking puno na may gintong prutas ang tumubo. Namangha ang lahat, lalo na si Mingming. Sinubukan niyang kunin ang prutas, ngunit tuwing inaabot niya ito, lumalayo ito sa kanya. Nang si Bantay ang lumapit, kusa itong bumaba sa kanya. Napagtanto ng lahat na ang tunay na halaga ay wala sa itsura, kundi sa kabutihang loob. Mula noon, nagbago si Mingming. Naging mas mabuti siya sa ibang hayop at natutong maging mapagpakumbaba. Samantala, si Bantay ay lalong minahal ng lahat, hindi dahil sa gintong prutas kundi dahil sa kanyang mabuting puso. Moral ng kwento, ang tunay na halaga ng isang nilalang ay hindi nasusukat sa kanyang itsura o kayabangan, kundi sa kanyang kabutihang loob, sipag at pagmamalasakit sa iba. Ang pagiging mapagpakumbaba at matapat ay laging nagbubunga ng biyaya at pagpapala. Quiz time. Ang alamat ng matapat na aso at ang palalong pusa. Isa, ano ang pangalan ng matapat na aso sa kwento? A. Bantay. B. Mingming. C. Putol. D. Muning. Dalawa, ano ang ugali ni Mingming sa simula ng kwento? A. Mabait at matulungin. B. Mayabang at mahilig magmalaki. C. Mahina at matatakutin. D. Palakaibigan at masayahin. Tatlo, ano ang dala ng matandang uwak? A. Isang gintong prutas. B. Isang mahiwagang buto. C. Isang sako ng bigas. D. Isang mahiwagang susi. Apat, ano ang sinabi ng uwak tungkol sa buto? A. Tumutubo lamang ito sa disyerto. B. Tanging ang may busilak na puso ang makakapagpatubo. Ito si, kailangang kantahan ito gabi-gabi, di, kailangang ilagay sa ilog upang tumubo. 5. Ano ang nangyari nang subukang itanim ni Mingming ang buto? A. Biglang tumubo agad ang puno. B. Walang nangyari kahit anong gawin niya. C. Kinain ito ng uwak. D. Tinanggay ito ng hangin. 6. Ano ang ginawa ni Bantay sa buto? A. Itinapon ito sa ilog. B. Inalagaan, diniligan, at binantayan ito araw-araw. C. Binaon ito sa lupa at kinalimutan. D. Ibinigay ito kay Mingming. 7. Ano ang lumitaw mula sa butong itinanim ni Bantay? A. Isang mahiwagang balon. B. Isang gintong puno na may kumikinang na prutas. C. Isang bahay na gawa sa kahoy. D. Isang mahiwagang kastilyo. 8. Ano ang nangyari nang subukan ni Mingming kunin ang gintong prutas? A. Kusang bumaba ang prutas sa kanya. B. Lalong lumayo ang prutas sa kanya. C. Nalaglag ang prutas sa ilog. D. Biglang nawala ang puno. Siyam, ano ang natutunan ni Mingming sa dulo ng kwento? A. Ang kayabangan ay nagdadala ng kapahamakan. B. Masarap kumain ng gintong prutas. C. Hindi na siya kailanman magtatanim. D. Ang prutas ay dapat ipagmalaki sa iba. 10. Ano ang pangunahing aral ng kwento? A. Ang pagiging tapat, mabait, at matyaga ay may gantimpala. B. Ang kayabangan ay daan patungo sa tagumpay. C. Ang gintong prutas ay may mahiwagang kapangyarihan. D. Mas maganda ang maging pusa kaysa aso. Time starts now. Let's check your answer. Isa, ano ang pangalan ng matapat na aso sa kwento? A. Bantay. B. Mingming. C. Putol. D. Muning. Ang sagot ay letter A. Bantay. 2. Ano ang ugali ni Mingming sa simula ng kwento?
E. Mabait at matulungin. B. Mayabang at mahilig magmalaki. C. Mahina at matatakutin. D. Palakaibigan at masayahin. Ang sagot ay letter B. Mayabang at mahilig magmalaki. 3. Ano ang dala ng matandang uwak? E. Isang gintong prutas. B. Isang mahiwagang buto. C. Isang sako ng bigas. D. Isang mahiwagang susi. Ang sagot ay letter B. Isang mahiwagang buto. 4. Ano ang sinabi ng uwak tungkol sa buto? E. Tumutubo lamang ito sa disyerto. B. Tanging ang may busilak na puso ang makakapagpatubo. Nito C. Kailangang kantahan ito gabi-gabi. D. Kailangang ilagay sa ilog upang tumubo. Ang sagot ay letter B. Tanging ang may busilak na puso ang makakapagpatubo. 5. Ano ang nangyari nang subukang itanim ni Mingming ang buto? E. Biglang tumubo agad ang puno. B. Walang nangyari kahit anong gawin niya. C. Kinain ito ng uwak. D. Tinanggay ito ng hangin. Ang sagot ay letter B. Walang nangyari kahit anong gawin niya. 6. Ano ang ginawa ni Bantay sa buto? E. Itinapon ito sa ilog. B. Inalagaan, diniligan, at binantayan ito araw-araw. C. Binaon ito sa lupa at kinalimutan. D. Ibinigay ito kay Mingming. Ang sagot ay letter B. Inalagaan, diniligan, at binantayan ito araw-araw. 7. Ano ang lumitaw mula sa butong itinanim ni Bantay? E. Isang mahiwagang balon. B. Isang gintong puno na may kumikinang na prutas. C. Isang bahay na gawa sa kahoy. D. Isang mahiwagang kastilyo. Ang sagot ay letter B. Isang gintong puno na may kumikinang na prutas. 8. Ano ang nangyari nang subukan ni Mingming kunin ang gintong prutas? E. Kusang bumaba ang prutas sa kanya. B. Lalong lumayo ang prutas sa kanya. C. Nalaglag ang prutas sa ilog. D. Biglang nawala ang puno. Ang sagot ay letter B. Lalong lumayo ang prutas sa kanya. 9. Ano ang natutunan ni Mingming sa dulo ng kwento? E. Ang kayabangan ay nagdadala ng kapahamakan. B. Masarap kumain ng gintong prutas. C. Hindi na siya kailanman magtatanim. D. Ang prutas ay dapat ipagmalaki sa iba. Ang sagot ay letter A. Ang kayabangan ay nagdadala ng kapahamakan. 10. Ano ang pangunahing aral ng kwento? E. Ang pagiging tapat, mabait, at matyaga ay may gantimpala. B. Ang kayabangan ay daan patungo sa tagumpay. C. Ang gintong prutas ay may mahiwagang kapangyarihan. D. Mas maganda ang maging pusa kaysa aso. Ang sagot ay letter A. Ang pagiging tapat, mabait, at matyaga ay may gantimpala. Are you perfect? Salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-subscribe.